Yan, hello guys, maulang hapon sa inyong lahat. So ito na naman po si JR Doria TV. Mag-update po muna tayo sa Pasig River Esplanade. So dito muna tayo mauna sa area po ng MacArthur Bridge. Tapos lipat naman po tayo sa kabilang side naman po ng LRT. Yan, yung sa LRT naman na bridge po, doon naman tayo sisilip. For the meantime, dito muna tayo mauna. Dito muna tayo mag-update. Malapit po sa Manila Central Post Office. So samahan niyo po ulit ako ngayong araw ng October 3, 2025. So panibagong update na naman tayo dito sa Pasig River Esplanade ngayong Friday. So tara guys, simulan na natin. Yan, so ngayong hapong ito guys, nakakaranas po ng ulan ng ating mga kababayan, lalo na po sa area po ng North Luzon. So meron pong bagyo doon, pero dito naman po okay naman po dito sa Maynila. Papansin lang na po, naman po natin, umuulan lang po. Yan, may pag-ambon po pero hindi naman po ganong kalakas yung ulan, kaya so go on pa rin tayo, mag-ikot-ikot dito sa Pasig River Esplanade. Yan, so mga tropa, mapansin nyo po na meron na po dito tambak po, mga tambak po. Tapos etong ating Esplanade, yan, di ko sure kung ang gagawin dito is pababa. Yan, pababa ang itsura ang gagawin, pero abangan natin pagka nalagyan po na po ng etong panambak. So kung ano po yung magiging itsura ng Esplanade dito, so abangan po natin kung magiging ramp po ba to or daanan pa rin. Yan, basta silipin na lang po natin pagka nagawa. Yan, for the meantime, hindi ko pa masabi kung ano magiging itsura kasi marami din pong panambak dito sa area. Tapos yung tulay natin, ayan po kung makikita nyo po, so nagkaroon po tayo ng wall. So steel wall po yung ginawa. Then hindi pa po natin alam kung ano po yung magiging design na itong Esplanade na to sa ilalim po ng tulay. Kung magiging kaparehas po ba siya ng design sa area po ng Jones Bridge. So abangan pa rin po natin. Pinailawan na din po yung ating mga baluster at saka lamppost ngayong hapong ito. Yan, so punta naman po tayo sa kabila. Doon naman po tayo silip guys. Doon muna tayo mag-update. Yan, for the meantime, ito muna yung quick update natin dito sa area malapit po sa Manila Central Post Office. Yan guys, so dito naman tayo sa kabilang side naman po ng MacArthur Bridge. Dito naman po tayo mag-update. Ito po, kinokompleto na po yung steel beam. Tapos naglagay din po sila ng sheet pile. So dalawa pong sheet pile yung nakikita natin na nilagay dito. Tapos ayan, magdudugtong na po yung ating tulay dito sa boardwalk, concrete. Ayan, concrete boardwalk na ginawa din ito sa Dibali, ginawa din na tulay. Ayan, so i-extend na po mga tropa kids. So ito po yung itsura nya. So sumilip po muna tayo dito sa taas sa area po ng MacArthur Bridge. Tapos ito naman pa rin po yung itsura ng ating stockyard. So ito po yung itsura. Yan, ikot naman po tayo sa baba naman para makita natin po kung ano ang itsura po ng Esplanade mula doon sa Quezon Bridge. So mag-walk tour po tayo mga guys. Yan, dahil po sa pagulan, mapapansin po natin na madilim po agad. So tara guys, ikot na tayo sa baba naman. Dito naman tayo mag-ikot at mag-update. Yan, so ito pong puti na nakikita natin, ito po pala ay para sa power source. Ayan, so ito pala yung itsura ng ating power source, no? Laki pala. So ito siguro gagamitin siguro sana para sa footbridge siguro kung nabuo. Ayan, no, sobrang laki itong power source dito sa area. Ayan, so ito muna yung quick update natin dito
kahit paano alam na natin kung ano meron po dito. Yan, so ito po yung stairs dito, kaya lang hindi pa po malinis. So pagka medyo maaga-aga, ikot tayo dito mga tropa. So siguro daan na lang ako dito pagka linggo. So ito po yung itsura ng hagdanan dito. Medyo makipot lang, maliit lang po yung daanan niya. Ayan, di ba? Pero pag naayos to, malaking tulong din to para sa mga kababayan natin pupunta dito sa Pasig River Esplanade. Yan, so pag naayos to, ito na yung lagusan. Kaya malamang hindi na po magkakaroon po yung mga nagpupupo doon. Hindi na po sana po hindi na po madumihan yung mga magtatanim po ng bomba. Yan mga tropa, dito naman po tayo sa ilalim naman po ng tulay ng Quezon Bridge, mag-update po. So ito, update lang natin kung ano na po yung latest progress dito sa area naman sa ilalim po ng Quezon Bridge. Kung mapapansin nyo po, naglalagay na din po sila ng pailaw. Ito, yan, hindi ko lang alam kung anong tawag sa pailaw. So isa lang po yung problema lang din natin dito, sana mapansin po ng ating agencies. Ito po, tumutulo po kasi dito sa taas po ng tulay. Syempre pangit din po kasi, tapos may mamasyal dito, tapos tumutulo dito yung area, diba? Kaya sana po magawan po ng aksyon agad, diba? Kasi pinapaganda natin yung pasyalan, kaya dapat po sana ma-repair po itong ating tulay. Yan, request lang po natin kung sino po in charge dito na agency para makatulong po, lalo na po dito na pinapaganda po natin itong pasyalan na to. Yan, yun lang po yung ating request mga kababayan. Yan, para lalo pa pong gumanda ang ating pasyalan. Basta ang kailangan lang po natin, bawat ahensya ng gobyerno po magtulungan para sa ikagaganda din po ng ating mga pasyalan, maging ang ating lugar. Yun, diba? Kung gusto natin ng bagong Pilipinas, kailangan talaga natin magkaisa mga idol. Yan, so ito na po yung ating itsura ng ating tulay dito, no? Ayan, meron na pong hagdanan para po sa Pasig River Esplanade. So ikot naman tayo mga guys, update naman po tayo sa ibang lugar. Yan, so mga tropa, dito na po tayo sa ilalim ng tulay. Yan, sensya na mga guys na abutan tayo ng gabi na po sa pagbablog dito sa area. Kaya hoping sana makita nyo pa rin po yung ating pag-iikot-ikot dito sa area ng Pasig River Esplanade. Dito po tayo sa ilalim po ng tulay ng LRT. So dito po tayo mag-update po muna. Yan, so eto, gumagawa na din po sila ng framing, tapos naglalagay na din po sila ng plastic pipe po para po sa gagawin po na railings po. Yan, para po sa paglalagay din po ng ilaw. Ayan po yung ginagawa nila mga idol. Yan, sana nakikita nyo pa rin po yung ating pag-iikot dito. Tapos ayan, mapapansin nyo naman po yung kabila po, nakapaglagay na din po sila ng mga baluster dito. Nakapaglagay na din po. Yan, dahil po sa pag-ulan, parang mukhang hindi po ata sila magtatrabaho dito sa ilalim po ng tulay ng LRT. Yan, so ito lang po yung mga nagiging dahilan kaya din po nadidelay yung ating pagtatrabaho. Dahil na rin po sa pagbuhos po ng ulan. Ayan, dahil na din po sa bagyo na nararanasin natin ngayon para sa bagyong Paulo po. Yan, so naglagay na din po sila ng framing dito. Ayan, may framing na din po na ginawa. Yan, walk tour po muna tayo ngayong gabi. Yan, wala lang pong ilaw dito sa area. So doon naman po sa kabila nakapaglagay naman po, nakakabit naman po yung ilaw. Dito po dahil wala po magtatrabaho kaya po walang ilaw ngayon. Ito po yung ganap ngayon dito sa Pasig River Esplanade.
Yan, so ito po yung mga gamit ng ating mga workers. Yan, umabot na din po sila hanggang sa dulo po, yung paglalagay po ng framing. Nakaabot na sila. Tapos ito po, nadugtong na rin po. Yan, dinudugtong na yung ating floating bridge. Papunta na po dito sa boardwalk po, sa concrete boardwalk. Yan, magdudugtong na. So abangan na lang natin kung ano po yung magiging itsura ng etong floating bridge, kung ano po yung magiging design nya. So abangan na lang po natin. Yan, so punta naman po tayo sa kabila. Yan, update din po natin etong Esplanade naman dito po sa Arroceros Parks. Dito muna tayo mag-ikot mga tropa kids. So yung kabilang area pala hindi pala nabuksan, so iba pala linya nito, no? Kaya hindi nabuksan yung ilaw. Kaya nakapatay din po yung lamppost. So ito po yung lumang viewing deck na ginawa po. Tapos ito po makikita po natin yung ating Ayala Bridge. So ito na po yung dugtong. So alamin na lang natin kung kailan po ito magsisimula. So ito din talaga, nagawa din talaga ito ng nagkaroon po ng Esplanade before, kaya lang hindi naman po nagamit siya. Kumbaga ginawa lang po, malapit lang din po dito sa Ilog Pasig. Kung nagkaroon po ng ayan, pwede kang malakaran, maka sightseeing, kaya lang hindi nga lang po nagamit. Compare ngayon po, ngayon taon na to, ayan, nagamit na. Tapos gumawa po sila ng ayan, boardwalk. Kumbaga hindi lang po dito sa may bandang tabing ilog yung lakaran, kundi nag-expand pa po siya. Yan, maglakad po muna tayo para makita naman natin na malinaw etong area. Yan, so samahan niyo po na ako mag-walk tour. So sakto po pinailawan po etong Esplanade po ulit dito sa Arroceros Park. Yan, walk tour po muna tayo. So mapapansin niyo po na makinis na po yung ating sahig kasi na-polish na po ito. Kaya maganda na po itsura. Kaya pag mapapansin niyo po, pagka umuulan, ito na po yung itsura ng ating Esplanade. So wait na lang po natin ito mapinturahan naman etong Esplanade natin. So ngayon po ay October 3 na po. So may ilang araw pa po bago po ma-inauguration etong Pasig River Esplanade. So abangan natin dahil ilang araw na lang at ayun, maglalakad na ang ating presidente para makita niya, masilayan niya yung project na nagawa dito. Kaya sana more Esplanade pa po yung magagawa. Hindi lang po dito sa area ng Maynila, kundi aabot po sana sa lugar ng Laguna, Dibay, para lalo pong gaganda po yung ekonomiya dito sa Pasig River Esplanade. At saka po marami din trabaho po ang matutulungan nito. At saka syempre sana pag nagawa po itong Esplanade na to, sana po maalagaan din, di ba? May maintenance. Then yung Ilog Pasig din po malinis na po talaga. Ayan. Sana po yung mga kababayan natin talaga magkaisa na, hindi more on about politics. Ayan. Kung sino nagpagawa, kundi kahit sino nagpagawa ng project na to, ipagpatuloy pa rin po. Hindi po yung kailangan na ay si ganito nagpagawa niyan, ganito ganyan, di ba? Kasi yung mga ginagawa naman po niyan is para na din naman po para sa atin, di ba? Kasi pera din naman po yung mga project po yan, katulad po ng mga tulay at iba pa. Ayan, mga pera din po natin yan. Kaya magpasalamat na lang po tayo sa kanila dahil malaki po ang naitulong nila para pagandahin po ang ating Pilipinas, di ba? Para meron naman pagbabago, hindi naman po nahuhuli tayo sa ibang bansa. Ayan. Yan, maglaad-laad po muna tayo para masilayan natin kung gaano kaganda po ang Esplanade pagka umuulan naman. Mag-walk tour po muna tayo. So ito muna yung
lalakaran natin kasi yung sa baba po, yung landscaping po hindi pa po tapos. So yung boardwalk po muna yung uunahin natin. After nun, pag okay na, doon naman tayo sa dito naman po sa may landscaping naman tayo mag-iikot-ikot sa susunod. Yan, so dito naman po sa ilalim ng tulay, meron pa rin po tayong makikita mga trabahador. Tapos doon po, yan, so nag-ikot tayo doon sa kabila. Mukhang pahinga po muna dahil po umuulan doon sa area. Yan, dito din po pinapolish na din po. Yan, pinapahinis na din dito sa area. Ayan o, may mapapansin po kayo mga drum kasi may mga tulo pa dito na kailangan pang ayusin. Kasi makakasira po yan sa esplanade, yung kakatulo po. Ayan, pwede pong butasin na itong ating semento, diba? Parang siya, lalambot. Yan, maglakad po muna tayo dito. Ayan, kabilaan na po pala binuksan itong ating pailaw. So ayan, mamaya mag-ikot-ikot din tayo. Yan, para makita nyo lang po ng malinaw. Kasi minsan pagka live update tayo, minsan malabo eh. Yan, at least makasilayan nyo naman po. Walk tour naman sa gabi tayo. Yan, buti na lang po binuksan po lahat ng ilaw, no. Hindi katulad nung nakaraan na yung nag-ikot tayo dito, hindi po nabuksan. Ilan lang po yung ilaw na nabuksan. Dahil po yung sa connection po ata dito sa kabila parang naputol. Yan, so mga tropa kids, so ito muna yung latest update ko dito sa Pasig River Esplanade sa pag-iikot natin ngayong ngayong gabing ito. Ayan, inabutan na kasi tayo ng ulan at inabutan din tayo ng gabi, so umuulan pa kasi, pero kahit paano hindi na po ganong kalakas, kaya inaabutan din tayo ng gabi na. Yan, maraming salamat guys. So ito muna si JR Doria TV, nag-update po dito sa Pasig River Esplanade. So samahan niyo po ulit ako bukas, walk tour na naman po tayo dito sa Pasig River Esplanade. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Mahalin natin ang Pilipinas, ingat-ingat po kayo, and God bless po.